Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pag merong isang bagay na nakakasakit sa ating buhay, kailangan natin itong putulin at alisin. Pag nakitanan ka ng kanser o tumor sa iyong utak, sa iyong ulo, kailangan nitong operahan at alisin ng doktor. Kung nakita nila na may bato sa iyong abdo, kailangan nitong operahan, kailangan alisin ito ng doktor. Kung ang paa ng isang diabetic ay nasugat at hindi ito naghihilom, kailangan nitong putulin kung hindi kakalat ito sa buong katawan at magiging sanhi ng kamatayan ng tao. Nauunawaan natin ito pagdating sa ating mga katawan at kalusugan. Pero bakit ba pagdating sa ating kaluluwa, hindi natin magawa-gawa ito? Alam natin na pag tayo nabubuhay sa pagkakasala, ito ang nagiging sanhi ng sakit at kamatayan ng ating kaluluwa. Kung paano sa ating pangangatawan, kailangan natin alisin ang hindi nakakatulong o nakakabuti sa atin, kailangan din natin alisin ang hindi nakakatulong at nakakabuti sa ating kaisipan, sa ating damdamin, lalong-lalo na sa ating kaluluwa. That is the challenge for us today. To let go and to remove the things that does not serve us. Ang unang-una na hindi naman talaga nakakatulong at nakakabuti sa ating kalooban, sa ating espiritu, ay ang kasalanan. Anong kailangan mong alisin ngayon sa iyong buhay para bumuti at gumanda ang iyong karanasan? Meron ka bang galit? Meron ka bang inggit? Meron ka bang pag-aalala? Meron ka bang addiction? Ano man yan, aminin natin. Buksan natin sa Diyos. Dalhin natin sa ating Panginoon at patulong tayo na sa pamamagitan ng grasya ng Diyos ay maalis ang mga masamang bagay na ito, malinis ang ating kaluluwa, maging karapat-dapat tayong makatanggap muli sa Kanyang grasya na ikakaganda ng ating buhay at karanasan dito sa mundo. Magpakumbaba tayo at aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan paulit-ulit na lang tayo sa ating pagkakasala para matanggap natin ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan, ay maging mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon,
Si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at humayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa iyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang iyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo sa lungsod, pahiran mo ng langis si Jezahel bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat, na taga Abel Mehola, bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit. Huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Alleluia, 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 alleluia.
Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang maitapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siya nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan na paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawa muli, ang lalaking ito'y nagkakasala. Itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. Ang sino man mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May nabasa po ako sa Facebook kamakailan. Sabi po sa post, maiksi ang buhay, kaya mas piliin nating lumandi at magsaya. Ano pong say nyo? Tama po ba? Agree po ako. Life is short. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos para magpakasarap lang dito sa mundo. Sabi nga po ni Pope Benedict XVI dati, we are made not for comfort, but we are made for greatness. Opo, maiksi ang buhay. Oo, masarap gumawa ng kasalanan. Pero may nakakalimutan tayo. Pagkatapos ng maiksing buhay na ito, mas mahaba ang buhay sa walang hanggan. At tandaan natin yon. Ano man ang gawin natin sa buhay na ito ay may bunga sa susunod na buhay. Whatever you do in this life has an effect to your afterlife. My dear friends, life is short, yes, but everlasting life is longer. And nobody is talking about that. And a lot of us forget that. Dahil masyado tayong nakatuon sa buhay na ito, nakakalimutan natin ang katotohanan, may susunod pang buhay. At magkadugtong ang buhay na ito sa susunod na buhay. Amen? Kaya nga po, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, mas maganda na dukutin mo, alisin mong mata mo, kung yan na nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, kesa naman sa buong katawan mo ay mapunta ka sa impyerno. Mas maganda na putulin mong kamay mo kung yan ang sanhi ng iyong pagkakamali, kesa sa buong katawan mo ay maparusahan ka. Kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat naniniwala tayo sa lahat ng turo niya. Huwag natin pipiliin lang yung mga turo ni Kristo na gusto natin. At kasama sa turo ng Panginoon ay ang katotohanan ng impyerno. Pero ang problema sa atin, pinagpapalit natin ang langit para lang sa panandaliang sarap at saya. Mga kapatid, pakinggan niyo po ang sinabi ng isang santo tungkol sa impyerno at sa demonyo. Saint Basil the Great once said, hell cannot be made attractive. And the devil knows this. That is why Satan makes the road to hell attractive.
hindi mo mapapaganda at mapapasarap ang impyerno. Kaya anong ginagawa ng demonyo? Kahit lang yung daan papunta sa impyerno, pinapaganda niya, pinapasarap niya, pinupuno niya ng palamuti para mahatak tayo. Kamukha po nung kwento nung minsan, di ko alam kung alam nyo ito. Merong isang tao namatay, napunta ang kanyang kaluluwa sa langit. Pine-welcome na po siya, pinapapasok na siya ni San Pedro, kaya lang sabi po nitong kaluluwa, San Pedro, request lang, bago ako pumasok sa langit, gusto ko naman makita kung anong itsura ng impyerno. Umayag naman po si San Pedro, pinababa niya, pinapunta niya ang kaluluwang ito, winelcome po siya ni Satanas. Nandun din ang mga ibang demonyo, pinakita kung anong itsura ng impyerno. Napakaganda, nabigla po ang lalaking ito, merong mansyon, merong golf course, merong mall, merong massage parlor, napakarami pong party, napakarami pong pagkain. Talagang tuwang-tuwa itong lalaki. Napakaganda po ng lugar na ito. Napakaraming mga magaganda, sexing babae. Pagkatapos po ng isang araw, bumalik ang kaluluwa sa langit. At sabi po kay San Pedro, San Pedro, doon na lang ako sa impyerno. Sigurado ka? Opo, ang ganda pala sa impyerno. Hindi nyo sinasabi. Kaya naman po pinayagan siya ni San Pedro, pinababa. Pero nung winelcome na siya sa pangalawang beses, pagpasok niya sa impyerno, nabigla siya. Nagbago ang lahat. Nawala na yung mall, nawala na ang golf course, nawala na yung mga magagandang babae doon. Naging katakot-takot po ang lugar. Puno po ng apoy, nagsisigawan, naghihiyawa ng mga tao. Sila po'y nahihirapan, tinotorture na mga kampon ni Satanas. Sabi po ng kaluluwa, anong nangyari? Kahapon ang ganda-ganda, nandito pa lang ako, bakit nagbago? Alam niyo po ang sagot ng demonyo, kahapon, bisita ka lang. Pero ngayon, residente ka na. Siyempre, nung bisita ka, nagpapabango kami, minamarket namin. Pero ngayon, nakuha ka na namin. Ito na ang katotohanan. Welcome to your new home. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi tayo residente ng impyerno. Pero kabaliktaran, pinapaalala po ni San Pablo, our true home is in heaven. Ang ating tirahan, ang bahay natin, bandang huli, hindi gawa daw ng kamay, kung hindi, ito'y gawa ng Diyos sa kalangitan. Pero ang problema natin, naibig tayo sa paraiso dahil sa ating mga ninuno kay Adan at kay Eva. Pero kung tayo ay napaalis sa langit, kung doon naman talaga tayo nakatira at yun talaga ang ating pupuntahan, ang magandang tanong at kailangan sagutin, paano tayo makakabalik doon? O kung hindi man tayo makabalik doon ngayon, paano natin gagawing langit ang ating karanasan, ang ating mundo ngayon? Tatlong bagay po, tandaan niyo. Unang-una sa lahat, para makabalik tayo sa langit at para magawa nating langit ang ating karanasan, tigilan natin ang kasalanan. Stop sinning. Stop sinning. Habang tayo ay nagkakasala, hindi natin mararating ang langit. Habang tayo ay nagkakasala, magiging malaimpyerno ang buhay natin dito sa mundo. Wala pa pong mga asawa at mga anak ang naging masaya dahil ang kanilang ama ay nambabae. Wala pong natutuwa na mga magulang dahil ang kanilang anak ay naging adik. Wala pong nagdiwang na barangay dahil ang mga kabataan ay nagnakaw. At wala pong nagpapasalamat na tao dahil siya ay sinisiraan o chinichismis ng kanyang mga kapitbahay o katrabaho. Hindi po gaganda ang buhay natin. Hindi po magiging langit ang buhay natin kung tayo ay babad sa kasalanan at pagkakasala. Oo, alam ko po, tao lang tayo. Pero tandaan niyo po ito, meron din tayong espiritu galing sa Diyos. At para matigilan po natin ang ating pagkakasala, kailangan po nating iwasan ang tukso. Yan po ang sabi ni San Pablo, flee from immorality, flee from youthful lust. Kung matatandaan niyo po ang kwento ni Jose na nananaginip sa libro ng Genesis, siya po'y inakit, tinukso ng asawa ng isang opisyalis doon sa Ehipto. Pero anong ginawa daw
ni Jose nung nakita siyang tinutokso siya, inaakit siya. Bigla daw siyang tumakbo. Joseph, flee! Joseph ran away. At yan lang po ang magandang paraan para matigilan natin ang pagkakasala. Huwag mong i-entertain ang tukso. Mahuhulog ka sa patibong ng demonyo. Kaya nga po, sabi ni Jesus, ingatan niyo ang inyong mga mata dahil pag tumitingin ka ng malaswa, nagkakasala ka na. Napakaganda din po ng sabi ng isang santo, Saint Cyrus of Alexandria. Sabi po niya, a man who is not tempted is already sinning. Tanong niyo po sa sarili niyo, natutokso pa rin po ba kayo? Pag natutokso ka, huwag ka mag-alala. Dapat nga magpasalamat ka. Kasi pag natutokso ka, ibig sabihin hindi ka pa nagkakasala. Pero pag wala ka ng nararamdaman na tukso, pag walang struggle sa iyong puso, at pag wala ng pagnanais na maging mabuti, diyan ka na mag-alala. Dahil nakuha ka na ng masama. Kung gusto po natin maging makalangit ang ating buhay, kailangan nating hintuan. Kailangan nating iwasan ang kasalanan. But secondly, in order for us to return to heaven and to make our life heavenly, we need to repent. Magsisi. Tandaan niyo po, ang mensahe ni Jesus nung una siya nagmisyon ay ito. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Repent, for the kingdom of God is near. Hindi po ibig sabihin pag kayo ay humihingi na ng paumanhin, na kayo ay nagsisisi na. Ano pong ibig sabihin ng pagsisisi? Merong pagnanais at merong ginagawa na baguhin ang buhay at iniiwasan ang kasalanan. Ang pagsisisi ay pagbabagong buhay at pagtigil sa pagkakasala. Remember that. Repentance means changing your way of life. If you keep on saying sorry and you don't change, that is meaningless, that is useless, that is worthless. Tandaan niyo po, walang kwentang pagsosorry ng babaero kung palagi pa rin siyang nagte-text dun sa kabit niya, nakikipagkita sa ibang babae. Walang halaga ang pagsosorry ng isang adik kung palagi pa rin siyang bumabalik doon sa pusher niya. Aanuhin mo ang sorry ng isang taong lulong sa sugal kung pa rin tutok siya sa online games at hindi tumitigil sa kanyang pagbibisyo. Hindi tayo maliligtas kung wala tayong pagsisisi at pagbabago ng puso. Amen? Kaya nga, di po ba, yung magnanakaw na katabi ng ating Panginoon nakapako sa krus, bakit tinanggap siya ni Jesus? Bakit tinanggap siya ni Kristo na makapasok sa paraiso? Kasi nagsisi siya. At kung siya man ay nakababa dun sa krus, ipapakita niya sa kanyang kilos, sa kanyang gawa, sa kanyang pamumuhay, ang kanyang pagsisisi. So don't just say you're sorry, but prove it by a change of your way of life. Baguhin mo ang iyong pamumuhay, magbabago ang iyong karanasan. Mula sa masama, magiging mabuti. Yung impyerno na nararanasan mo dahil sa iyong kasalanan, magiging langit yan kung magsisisi ka at magbabago ka ng buhay. Amen? Pangatlo at kahuli-ulihan, faith. Manalig tayo kay Jesus. Kung gusto natin maranasan ang langit at kung gusto nating makarating sa langit. Sabi po ni Jesus, di po ba, utos niya sa kanyang mga apostol at sa ating lahat that whoever believes and will be baptized will be saved. Anong ibig po sabihin ng pananampalataya? Faith is leaning your whole life on that which you believe on. Ang pananampalataya ay pagsasandal ng iyong buong buhay, buong isip, buong puso, buong lakas doon sa pinaniniwalaan mo. Kung isasandal mo ang buhay mo, di ba? Pipiliin mo yung matibay, yung sigurado ka. Pero yan ang problema na napakarami sa atin. Ano ang batayan ng ating pagpili? Yung madali, yung mura. Kaya nga, minsan, pumili ka ng murang bahay. Konting ulan lang, binagyo, nilipad ng bubungan mo. Pumili ka ng murang cellphone, ilang gamit lang, patay na ang screen. Pumili ka ng murang sapatos, ilang hakbang mo pa lang, bumuka ka na, nagsasalita na. Mga kapatid, hindi lahat ng mura at madali ay mabuti at maganda para sa atin. Kung gusto natin ang mga pinakamagaganda,
mabuting bagay, kailangan kang magbayad. May halaga yan. Pero ito ang mabuting balita, ang langit, napakagandang karanasan, may nagbayad na para sa atin. Hindi ikaw ang kailangan magbayad. Hindi mo namang kayang bayaran ang halaga ng langit, ng kaligtasan. Binayad na ng Panginoon ni Kristo para tayo ay maligtas at makapasok sa langit. Kaya nga, bakit hindi natin maibigay ang buong isip at puso at buhay natin sa Kanya? Hindi tayo kailangan magbayad. Ang kailangan lang natin ay manalig at manampalataya kay Jesus. Ang kasalanan nga ang may bayad eh. Sin always comes with a cost. Remember that. At ang motto po ng kasalanan ay enjoy now, pay later. Pero pag ikaw ay nananalig, you don't need to pay, but you will enjoy. Amen? Kaya kung gusto mo na magandang buhay, nag-uumpisa ito sa pananalig kay Kristo. Life becomes heavenly when you walk by faith and not by sight. And remember, no matter how much you sin, it will never improve your life. Sin will always make your life worse. Pagpatuloy mong pagkakasala, hindi gaganda, hindi bubuti ang iyong buhay. But when you start to believe, miracle starts to happen in your life. Amen? Mga kapatid, maiksi lang po ang buhay. Huwag niyo sasayangin yan. Kung magkakasala ka, I tell you, lalo lang po iiksi, sasama at papangit ang inyong karanasan. Kaya nga, huwag ka maniniwala sa tukso ng masama. Pero magdasal tayo. Una, hintuan sana natin ang pagkakasala sa tulong ng grasya ng Diyos. Pangalawa, magsisi tayo at magbago sa ating pamumuhay. Pangatlo, manalig at maniwala ka para makaranas ka ng himala, pagpapala sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, makakabalik tayo sa langit. Sa ganitong paraan, maibabalik natin ang langit sa ating buhay at sa ating karanasan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawaing pag-ibig at katapatan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, binibigay mo sa amin ang kasalupang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod ng aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay para magbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maiksi lang ang buhay, pero mas mahaba ang buhay natin sa walang hanggan kasama ang Diyos. Ano man ang ating pipiliin at gagawin sa buhay na ito, ay mamumunga sa susunod na buhay. Kung gusto natin makarating sa langit, kailangan nating unang-una putulin, alisin ang ating mga pagkakasala, umiwas sa tukso. Pangalawa, kailangan tayong magsisi at magbago. Pero pangatlo, kailangan din natin manalig palagi sa Diyos, kay Kristo. Kung meron tayong aalisin para hindi na magbalik ang pagkakasala, kailangan din napalitan natin ito ng isang mabuting gawain. Kaya naman hindi mo mabago ang iyong mga pagkakamali dahil naging habit, naging ugali mo na ito. Kaya nga, para sa isang buhay na bago, mabuti at banal, kailangan nating umpisahan at gawin ugali ang isang magandang pagkakawang gawa. Para po sa ating assignment, choose one act of kindness that you can do every day. So ano yung mabuti, maganda na pwede mong gawing mong habit, maging ugali mo? Napakasimple dyan, yung pagdarasal natin. Baka naman nakalimutan na nating magdasal. Bawat pagkagising natin, tayo'y magdasal. Bago tayo matulog, tayo magdasal. Lalong-lalo na pag tayo'y tinutokso, kailangan nating magdasal. Pag hindi ka na nagdarasal, isa din yang tanda at senyas sa demonyo na pwede na siyang pumasok sa iyong isip, sa iyong puso, para makuha ang iyong kaluluwa. So let us try our best to pick up the habit of daily praying. Most especially, pray in times of your temptation.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.